Causes of blood deficiency, diet and eating habits. So to produce blood, you need to eat blood-building foods. Many vegan, vegetarian, or low-fat diets lack blood-building foods and are supplemented fully. So overconsumption of meats inhibits spleen function. Restrictive diets and fasting deplete us of food. Damp or cold foods inhibit spleen transformation function. So yun po. When we consume too many damp or cold foods, tulad po niya, no, yung ice cream, mga damp food po yan. It's like throwing wet leaves on the digestive fire. So it slow down and clog up spleen. As a result, spleen produces less blood. Parang nahaharangan po yung yung function niya, humihina, bumabagal kasi may mga cold na pumapasok. So yun po yung ginagawa. Pag kumakain tayo ng mga damp or cold foods, pinapahina ng spleen chi. Pag mahina ng spleen chi, konti rin ang magagawa niyang blood. So yan po yung How we eat affects quality of our blood. So kung kumakain tayo ng marami, uso ngayon yung eat all you can, naapektuhan po yung ating spleen. Ganon din po yung eating too quickly. Nagmamadali ka kasi papasok or may gagawin. Hindi mo na nadadigest maigi. So, hindi makukuha ng maayos yung nutrients ng ating bituka. Then, irregular eating. Kung kailan mo lang gusto kumain. Once a day. So, kunti yung mapuproduce na blood. Eating on the run. Eating while working. Or eating before bed. Impair spleen ability to transform and make blood. Yun nga po, pinapaalala natin dahil sa panahon ngayon, lagi nating kaharap ang ating mga gadgets, ang mga laptops. I-discipline po natin yung katawan na pag kumakain, concentrate lang sa pagkain para hindi maapektuhan yung ating spleen. Yung energy po ng spleen nakakoncentrate din dun sa pagdadigest ng ating pagkain. Hindi inaagaw pa ng ating utak. Okay. So, ganun din po kung may mga worry. Kasi ito yung emotion na nag-a-apekto sa energy ng spleen stomach. Anxiety and overthinking. Kaya nga kung kumakain po tayo, bawal din doon ka nanenermon sa lamesa. Kasi yung galit na, may galit dun sa iba, doon tapos yung kaharap mo, naiinis, nag-iisip na, yun, naapektuhan po yung function ng spleen. So, spleen was affected by worry, overthinking, and anxiety. Constant multitasking. Yung sa dami ng gusto mong gawin, sabay-sabay. Nahirapan din po yung ating mind at ina-affect niya yung energy ng chi ng spleen stomach. Detailed mental work, office or school work, lingering worries. O ngayon pong panahon ngayon, ang daming alalahanin ng buhay. Anxiety or psychological traumas. Or all in fact, spleen ability to transform food into blood. So kung marami po tayong iniisip, inaalala, hindi po nagagawa ni spleen ang maayos na pagdadigest kahit marami kang kinain, hindi niya na madadigest para maging blood. So these states can lead to poor appetite, further complicating the cycles. Pwedeng mawalan ka ng gana or kain ka ng kain, ganadong-ganado ka, pero hindi nagiging blood dahil hindi ma-digest ng maayos ng spleen. Ito yung picture natin. Ganun din po yung excessive work. So, physical and mental works consumes chi and blood. Habang gumagalaw po tayo, nag-iisip, ang ginagamit po ng katawan natin, yung ating dugo, yung ating enerhiya. When we rest, liver stores blood and send out when we need it. So kung nagre-rest po tayo, nakakapag-store uli yung ating liver. At pag gumalaw tayo uli, yon, gagana na naman, magagamit na naman natin yung chi and blood na galing dun sa food na kinain natin. So when blood is deficient and we're pushing ourselves, diba, kulang na nga lang yung dugo mo, pero gusto mo pa rin trabaho ng trabaho, we are using up the reserve. Ibig sabihin, yung reserve na po ng katawan natin yung ginagamit mo. So, ang mararamdaman po ninyo, magkakaroon ng muscle and tendons do not get nourished. Magkakaroon ng numbness, frequent sprain, body ache, fatigue, at saka more vulnerable to injury. Kasi weak na yung kulang na lang yung dugo. Sinaside mo yung energy
yung blood dun sa iyong system sa katawan. So kung pagod po, need talagang magpahinga na. Okay? Kung mayroon namang blood loss or trauma, halimbawa mayroong heavy menstruation, then yun yung nanganganak. Ang nanganganak po, karaniwan talaga maraming nilalabas na dugo. Nagkakaroon ng internal bleeding kasi pwedeng may karamdaman na, no? Blood loss through physical trauma, halimbawa na aksidente, yun maraming lumabas na dugo. So, holding in emotions. So, ang responsible po sa emotion is liver. Liver also responsible for supplying qi to spleen. Siya po yung nagpapadala ng qi para mag-digest ng ating spleen stomach ng mga food na kinain. Liver is susceptible to anger and tends to stagnate when our expression is black. Ngayon, kung lagi kang nagagalit, hindi magagawa ni spleen, ni liver, yung pagpapadala niya ng qi sa spleen. So magkakaroon po ng stagnation. So when liver is stuck and cannot support spleen, magkakaroon po ng blood deficiency. Kaya minsan, kahit kumain ka ng maayos, pero lagi kang nagagalit, nagiging payat ka pa rin. Kasi kulang nga yung napoproduce na blood ni spleen. Ganon din po kung mayroon ng excess drinking or drug use. So yung pag-inom ng mga hard liquor, excess drinking or drug use weakens ability to liver to store blood and create dump in the spleen. Ayun po. Yung mga drug use po, lalo pa mga hindi naman nireseta ng doktor o yung mga bawal na gamot, yun po, na-affect po yung ating liver.